Gustong paimbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sagot ng kongresista, lahat ng sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget ayon na rin sa mga dokumentong mula raw kay Cabral. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions at ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin po ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At ang kakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral.
Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinagulat at ikinagagalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tila siya ang pinatutungkulan na ES ni Lacson na may 8.3 billion pesos na allocables umano sa 2025 budget. Giit ni Bersamin wala siyang hiniling, inendorso o inaprubahang kahit anong DPWH project o budget allocation noong 2025. Handa raw siya makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa umunoy allocables sa 2025 budget batay sa Cabral Files. At kaugnay sa inasahang pagratipika sa BICAM report sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget at iba pang mga issue, nakasalang si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon, Rafi. Good afternoon sa ating mga tagapakinig. Opo, ano pong asahan ng taong bayan sa sinasabi ni House Appropriations Committee Chair Representative Mika Sonsing na people-centered budget o itong 2026 national budget? Sumasang-ayon ako sa kanya, Rafi, na ito ay isang people-centered budget. In fact, ang tawag ko nga dito nung una ay budget na nakatuon sa ating human capital development. Dahil kung titignan natin yung malalaking itinaas, edukasyon, health, at agriculture. Ito yung tatlong sektor na malaki ang itinaas sa loob ng ating budget. Lalo na ang education. Abot na tayo sa 1.3 trillion ang budget natin sa education. Sa classrooms alone, aabot tayo ng almost 63 billion ang classrooms natin. Kaya matutugunan na natin ang maraming mga problemang hinaharap ng sektor ng edukasyon. Gaano po kayo kakumpiyansa na sapat yung inilagay na safeguards pagdating sa implementation at paggamit ng pondo, lalo na po sa ayuda? Ang pinakamahalagang safeguard para sa akin, Rafi, ay yung mga safeguard natin sa infrastruktura. Dahil sa mga unang panahon, ang mga items sa infrastructure are either lump sum o wala siyang mga detalye, walang mga station number or coordinates. Kaya dito nangyayari yung ghost project or dito rin nangyayari yung mga substandard project. In ibang mga project, hindi nga mahanap kung nasaan. No, so itong bagong inilagay natin, mabusisi lang dahil nga sa libo-libong project na nakasulat sa loob ng budget, mayroon na lahat ito ng mga coordinates at station number. Kaya mahanap na ito ng ating mga kababayan at makikita nila gaano kahaba, saan dadaan, anong barangay ang dadaanan nito. Paano po magagamit ng taong bayan yung transparency portal? Gaano kadali ito para sa ordinaryong mamamayan na mamonitor itong mga proyekto ng pamahalaan? Aminado ako, ang budget documents ay komplikado, no? Dahil napakakapal siya. Itong enrolled copy lang ay 4,300 pages at talagang isa-isa nakadetalye yun yung iba't ibang aspeto ng ating budget. Pero dito sa Senate Transparency Portal, naka-upload na ngayon yung umpisa ng budget, yung National Expenditure Program. Pangalawa, in-upload rin namin yung General Appropriations Bill. Ito yung dumaan sa Kongreso. In-upload rin natin yung Senate version. Ito yung inaprubahan ng Senado. At in-upload rin natin yung BICAM. At later on, ma-upload din man yung General Appropriations Bill. Ito na yung General Appropriations Act, no? Yung GAA na tinatawag natin. Ito na yung tapos, yung napermahan na ng ating Pangulo. So makikita natin yung bawat proseso ay naka-upload na yung dokumento, kasama na dito yung mga attachments. Makikita na natin dito kung paano na bago, paano nadagdagan, paano nabawasan, sino nagdagdag, sinong mga personalidad ang naglagay ng mga proyekto doon para masundan ng taong bayan kung paano naabot natin yung final na bersyon ng ating budget. So yung implementation po nito, makikita rin po ba dito sa Transparency Portal? Magandang tanong yan. Implementation, ibang bagay yan, Rafi, dahil nasa executive na yan. Kaya isang aspeto lang yung pag-aaproba ng budget at isang aspeto pero mahalagang aspeto dahil nga doon sa mga nangyayari sa huling mga panahon. Kaya itong budget natin ay ginawa natin transparent, open, participative
para marinig rin natin sa ating mga kababayan kung ano pa yung mga dapat nating gawin sa proseso ng budget at maipakita sa kanila kung ano yung aming binabalangkas. Pero yung implementasyon, yan ay isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto dahil ngayon aprobado na yung budget, yung susunod na hakbang dito, susunod na hamon ay mamonitor natin yung implementation ng budget. And of course, may oversight po dito yung Kongreso. Tama. Sabi po ng Correct. Pangulo sa kanyang SONA, haharangin o ibabalik niya ang budget na malayo dun sa National Expenditure Program. Confident po ba kayo na pasado sa Pangulo itong BICAM version ng budget? Ako, 101% confident ako na ito ay sang-ayon o pareho ang direksyon na tinatahak ng executive dito sa loob nakapaloob dito sa budget na ito. So nakikita ko na pareho ang direksyon ng executive at lehislatura pagdating sa 2026 budget. At ito yung mga aspeto pagdating sa tinatawag nga natin human capital development. Education, health, agriculture. At nakikita ko yan din naman ang mensahe ng ating Pangulo nung siya ay nagbigay ng kanyang SONA na gusto niyang tutukan ang sektor ng edukasyon at aspeto ng kalusugan. Dahil nga ito ay napaka-importante aspeto para maging matibay ang lipunan natin. Very quickly po, bago ako pumunta sa ibang issue, ano pong pinakamalaking lesson na derive nyo dito sa, kumbaga, bagong paraan ng pag-aapruba ng BICAM? Transparent na siya ngayon. Ano po yung lesson ninyo going forward? Well, Rafi, aminado ako na hindi perpekto yung proseso, hindi rin perpekto yung budget. Lalo na yung proseso dahil talagang first time na naging open yung BICAM, first time na nagkaroon ng technical working groups, first time ina-upload yung mga dokumento. Pero yung pareho lang, kahit na first time lahat to, in-apply namin yung dating calendar. No, kaya aminado ako na yung pag-transmit ng budget this year ay delayed, no? Dahil dati natatransmit yan second week of December, natatransmit na sa executive, nare-review na ng executive at napepermahan bago magtapos ang taon. Pero ngayon talagang aminado ko delayed dahil nga yung lumang calendar ang ginamit namin sa bagong proseso. Kaya yan ang isa sa pinaka masasabi kong mahalagang leksyon na nakuha namin na dapat mag-adjust yung calendar. Tingin ko dapat agahan yung pagbabalangkas ng budget, hindi pwedeng gamitin na yung dating kalendaryo. At para mabusisi din po ng taong bayan. Mapunta naman po ako sa ibang issue. Anong po reaksyon nyo sa sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na merong umanong mga secretary at undersecretary na may allocable funds dun sa 2025 budget? Well, Rafi, mahirap magkomento dahil hindi ko nakita itong listahan na ito. Maraming lumalabas na listahan sa iba't ibang news outlets kaya medyo hindi ko alam kung alin ang titignan. Kaya napakahirap magkomento kung ano ba talagang laman nitong listahan na ito. Ako personally, hindi ko nakita pa itong listahan. May mga nakita ko sa internet, but hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. Sige po, abangan natin itong approval ng BICAM report. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Salamat po sa Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Yan ang rescue operation sa nasirang pump boat sa dagat sakop ng Gihulngan City, Negros Oriental. Nailigtas ang 3 lalaki, 1 babae at 2 bata na 3 oras na nagpalutang-lutang matapos masira ang sinasakyan nilang pump boat. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungong Dumanhog, Cebu ang mga biktima nang may madaanan silang mga debris ng kahoy. Sinubukan ng operator na alisin ang debris pero nadulas siya at tinamaan ang gilid ng bangka. Nabutas ang pump boat at bahagyang lumubog. Isang napadaang barge ang sumaklolo sa kanila. Feel ng Dasbia ang pa-block screening ng fans para sa pinagbibidahan nilang MMFF entry na Love You So Bad. Sa isang mall sa Quezon City, dinaluhan nila Dustin Yu at Bianca De Vera ang block screenings. Present dyan ang maraming fans na nagtulong-tulong para maging success ang event. Overwhelmed daw sila sa magagandang feedback ng fans sa pelikula. Dream come true naman ito para kay Bianca na nominate pa bilang Best Actress.
Super happy because like I always say, isa to sa mga pinaka masayang Pasko ng buhay ko. And syempre this Christmas, we're not only spending it with our families, but we're spending it with our supporters or as well, our newfound families. 21 block screening in just one day. Talagang binuo nila yung pangarap namin and grabe yung support nila for the movie Love You So Bad. I mean, maraming feedbacks, good feedbacks, maraming nagsasabi na sulit yung movie, so nakakatuwa lang talaga. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamarilang isang dating punong barangay ng Barangay Sagneb sa Bantay, Ilocos Sur. Sospek sa krimen ang nakababatang kapatid niya na kasalukuyang chairman ng barangay. Ayon sa investigasyon, dati nang may alitan ng magkapatid dahil sa pamamalakad sa barangay. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala ng baril. Kalaunan, sumuko ang sospek na maharap sa mga karampatang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang sospek at iba pang kaanak ng biktima. Sugatan ng isang lalaki matapos matamaan umano ng ligaw na bala sa barangay Pahanokoy, Bacolod City. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kaliwang hita at kamay. Doon na niya nakita ang sugat. Isinailalim sa paraffin test ang biktima at ang dalawang kasama niya bilang bahagi ng investigasyon. Sa Pavia, Iloilo naman, nagtamo ng sugat sa kaliwang paa ang isang babae matapos magpaputok ng baril ang kanyang kapitbahay. Base sa investigasyon, lasing ang kapitbahay nang magpaputok ng baril. Walang narecover na basyo sa lugar. Arestado ang sospek na isinuko rin ang baril na walang dokumento. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury na may kaugnayan sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag ang suspect. Kaugnay sa kahandaan at mga paalala ng Bureau of Fire Protection para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, kausapin natin si BFP Public Information Service Chief at Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, Sir Rafi, ligtas na umaga po sa ating lahat. At itong bagong taon at sana po ay ligtas talaga. Sana nga po. Para masaya. Opo, kumusta po ang monitoring ninyo ng mga naitatalang sunog at maging yung kahandaan sa papasok na bagong taon? Sa kahandaan po na ginawa ng aming tanggapan ay mula po ng Code Blue ay tinaas na namin to sa Code Red ng December 23. Yung Code Blue po ay more on prevention na kapag train na tayo doon ng mga community, ganun rin yung mga OPLA na ligtas pamayanan na natin at intensified na po yung mga inspection sa mga critical infrastructure tulad ng mga hospital at iba pang healthcare facilities. Gayon din yung mga tindahan ng mga paputok, no? At iba pang matataong lugar tulad ng mga sakayan ng mga bus at iba pang malls. At dahil po sa December 23 ay naging full alert status na kami dahil coded na nga at maaasahan nyo po ang walang patid na serbisyo mula po sa aming tanggapan. Maaasahan nyo ang mahigit 3,000 fire trucks, 31,000 firefighters ay maaasahan nyo nationwide. At kami po ay makikita nyo na sa mga pangunahing kalsada, ganun din sa mga taong lugar at mga designated community fireworks. Yan po ang ginagawang kahandaan po ng aming tanggapan po. Opo, ano pong kadalasang sanhi ng mga naitatalang sunog sa mga ganitong panahon? So for December po, medyo tumaas nga po ang bahagyang tumaas ang insidente ng sunog. Meron na tayong reported na 1,135 for the month of December. At sa katunayan, ay apat dito ay dahil po sa firecracker and other pyrotechnics related. Apat po ang reported natin for this December. A totaling of 24 na po from January 1 hanggang this date po. Non-conclusive pa siya. I-compare natin siya last year ay merong 39 total fire incident related sa firecracker and pyrotechnics. So sana po itong remaining number of days at lalo na yung salubong sa bagong taon ay wala nang madadagdagan na sunog dahil sa mga paputok at iba pang pyrotechnics. So ang number one cause po ay electrical cause pa rin. Pangalawa yung open flame at pangatlo naman yung embers and sparks. So nagdadagdag rin ng factor talaga for this December, no? Kasi alam nyo, mas marami ang gumagamit ng electrical appliance
nagiging dahilan ng overload, no, at nakababad na doon yung mga sound system and other electrical appliance din tulad ng mga cooking equipment. At pangalawa, yung open flame. Opo, No, marami na nagluluto. Opo, at madalas Yes po. gumagamit ng extension cord ang mga kababayan natin kapag nagpa-party sa mga kalye, hindi ho ba? Yes po, at yung mga extension cord, hindi naman DTI approve ang karamihan dyan. No? Marami pa rin tumatangkilik sa available sa online o sa bangketa. Mumura, kaya talagang marami ang tumatangkilik. Yun nga, hindi nakadesenyo sa akmang demand ng mga kagamitan. Kaya mabilis nagiging dahilan ng overload. At yung iba din ay kahit yung magandang klase, DTI approve nga, pero ginagamit naman pang outdoor, nababasa, no? Sa ulan. So hindi siya nakadesign talaga sa outdoor. At tandaan natin, pag extension cord therapy na banggit nyo, ginagamit yan, panandalian lang talaga. After paggamit, unplug po. Hindi po yan permanent or pangmatagalan. Pero alam naman natin, karamihan po gumagamit ng extension cord, halos hindi na nga tinatanggal. So hindi po pwede sa Philippine Electrical Code, hindi pwede yung exposed na wire. Kasi madali siyang ma-braid, no? Madali siyang masira, madali siyang maapakan, at pwedeng mag-cause ka ng short circuit or other electrical causes. Maganda paalala po yan sa mga gumagamit nitong mga extension cords. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, Sir Rapi, at magandang tanghali rin po. Yan po si Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Mainit na balita, sumagot ang Office of the Ombudsman sa pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste tungkol sa hawak umano niyang Cabral files na may listahan ng insertions sa 2025 budget. Congressman Liviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. Yan ay matapos sabihin ni Liviste na noong Nobyembre pa niya ipinakita sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure ang Cabral files na may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan umano ng pondo para sa DPWH projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, buhay pa si dating Undersecretary Catalina Cabral nang hingin nila ang kopya ng mga dokumento kay Liviste. Susubukan ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag si Liviste tungkol sa sinabi ng Ombudsman. Sabi ni Clavano, kailangang suriin ang budget insertion sa Cabral files para matukoy kung may katiwalian. Dagdag ni Clavano, hawak din nila ang Central Processing Unit ng computer ni Cabral sa DPWH para masuri ang mga dokumentong posibleng gamiting ebidensya sa ginagawa nilang investigasyon. The office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently, and the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. Sa mga nakakita ng online survey daw ng DSWD na nag-aalok ng bigating rewards, hindi po yan totoo. Itinanggi ng kagawaran ng mga kumakalat na online survey na ito. Posible raw na ginagamit yan ng mga scammer para makuha ang mga pribadong impormasyon ninyo. Huwag daw basta-bastang mag-click ng link na makikita sa mga ganitong klaseng posts at yakin ang impormasyon ay galing sa official DSWD accounts. Mga mare, muling mapapanood ang taunang countdown ng Kapuso Network sa December 31. Rehearsal pa lang para sa Kapuso Countdown to 2026 ramdam na ang energy. Dapat daw abangan ang performance ni na River Cruz at Rojan Cruz na puspusan sa rehearsal. Ready na rin para sa New Year ang dance moves ng ex-PBB housemates sa sina AZ Martinez, Vince Maristela at Lee Victor. Mga Kapuso sa December 31 na yan sa SM Mall of Asia, Seaside Boulevard sa Pasay. Libre ang admission at magbubukas ang gates ng 6 p.m. Mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2026 sa GMA 10:30 p.m. at sa official Kapuso online platforms.